90s, maluwag na dumit at padalon. Mga pandiinan hanggang ngayon mabisa. Kahit na kanino mo pa ipagtanong sa kahit ano panahon. Di naman pupura ang pangalan at iniwala marka. Mula sa mga tunay, panday na matitibay na siyang mananatili sa habang panahon. Dito ang mga pag dinikit na sa legit to street, walang bawal but learn to segregate your shit, bitch. Kainin mo yung tae mo pag sinabi ko walis ka sa bakuran ko. O diba hindi mo na-get, homeboy, bago mag-angas, no who to respect. Holy speed, subok na to ng panahon na kinatot ang mga araw ng 17 taon na bago mahulma aking binuda ang pangalan sa iyong gunita. Kaya naman ngayon alam nyo na, okay sa gisat, laging may pirma sa kada verso. Laging ninyong kinakabista, wala kong dapat patunayan sa industriya at kalsada nilagdaran. Bawat tabela aking nilapatay, di ko kasalanan kung ako'y inyong hangaan. Dahil ito ay Pada 90s, maluwag na dumit at padalon. Mga pandiinan hanggang ngayon mabisa. Kahit na kanino mo pa ipagtanong, ito ang aming panahon. Pada 90s, maluwag na dumit at padalon. Mga pandiinan hanggang ngayon mabisa. Kahit na kanino mo pa ipagtanong, ito ang aming panahon. Pada 90s, maluwag na dumit at padalon. Mga pandiinan hanggang ngayon mabisa. Kahit na kanino mo pa ipagtanong, ito ang aming panahon. Pada 90s, maluwag na dumit at padalon. Mga pandiinan hanggang ngayon mabisa. Kahit na kanino mo pa ipagtanong, ito ang aming panahon. Pada 90s, maluwag na dumit at padalon. Mga pandiinan hanggang ngayon mabisa. Kahit na kanino mo pa ipagtanong sa kahit ano panahon. Di naman pupura ang pangalan at iniwan na marka. Mula sa mga tunay, panay na matitibay na siyang mananatili sa habang panahon. Okay, hello po sa inyo. Good day sa inyo lahat. Maraming salamat. Buy now, pay later. Maraming salamat ngayon mga Karsop. Magkakasama na naman po tayo sa isang hapon ng review and unbox. Review and unbox ng unit ng ating Karsop na currently nandyan sa lugar ng Kuwait. Okay, nasa Kuwait. So, we just hope na yung bossing natin dyan nasa mabuting kalagayan hanggang sa araw ng pag-uwi niya. Kung di ako nagkakamali, June uuwi ang ating bossing. Oh, shout out, good day and good afternoon, Sir Ron Gamuzaran. Itong bossing natin na to, humataw na naman. Unang humataw to, talaga nagpasiklab nung panahon na lumabas ang CC Shadow at ang Staccato ngayong 2026! At ngayon, ito na naman, makikita nyo, dalawang unit na matitindi, parehas. The HK Edition Rifle. Isang assault, isang DMR rifle. Bihirang-bihira ako mag-live ng ganitong mga unit. Lalo na sa panahon ngayon, hindi naman lingid sa inyong kalamaan, panahon ng crisis, no? Medyo yung mga ka-airsoft natin na mga gusto mag-airsoft, talagang hinahanap muna budget meal, no? Pero ngayon, nakita nyo naman, dalawa sa pinakamatikas, dalawa sa pinakamahal, dalawa sa pinakamatigas, dalawa sa pinapangarap ng bawat nag-airsoft. HK 416 at saka HK G28 unit. Grabe! Huwag na natin patagalin. Sir Ron Gamuzaran, hello po, no? So, actually, apat dapat yung i-review and unbox ko. Kaya lang, hinati ko sa dalawa. Okay, sa dalawang live. Kasi mahirap magkaroon ng apat na item na ni-live sa isang video, sa isang upload. So,
magkakagulo-gulo, magkakalituhan dun sa video. Pero anyway, ito kasi mga unit na to is talagang unit ng ating mga boss, ng ating bossing na si Sir Ron. So nandito ako para i-review and unbox yung unit niya. Okay? Unahin na muna natin yung mas maliit, mas maiksi. Ihuli natin tong pang main event to. Grabe to. Kung makikita nyo lang sa personal. Napakalupit, napakalaki, napakabigat. Hindi, nako, mamaya kung pwede, kung bibigyan tayo ng pagkakataon, kaloob ng Panginoon, i-ano natin siya, itimbangin natin, no? Grabe, ganda, di ba? Kita nyo naman. Yan. Yun yung ating airsoft yan. But for now, dito muna tayo sa isang rifle niya. Okay? Mga airsoft, this is the HK416 M4 carbine. Powered by a Giselle modular rail. Okay, no? What is good and special about this? Para dun sa mga hindi nakakaalam, no, ang HK is one of the most pambaragan na unit. Talagang napakatibay. It is because doon sa build niya or sa component niya na full metal. Halos lahat, 90% of the rifle na lumabas sa market is na HK is full metal. Although naglalabas sila ng polymer, mangilan-ngilan lang. Kasi nakilala ang HK sa pagiging matibay, sa pagiging matikas talaga. Matikas, malakas, ganun, no? So, they want to maintain yung pagkakakilanlan na yun sa kanila. Ayaw nilang masira yun. Kaya, they continuing nagpapatuloy sila sa pagpo-produce ng mga unit na talagang masasabi nating mabibigat, no? Actually, ang HK ay unit na hindi ko sinasuggest or nire-recommend na gamitin ng ating mga seniors. Mahihirapan ka, tatay, mahihirapan ka, lolo. Talagang napakatigas ng isang HK. Okay? So, this is a HK Giselle, no? So, napakaganda nitong unit na to. Actually, meron tong scope, kaya lang, wala na akong available na black scope. Okay? So, since wala na tayong available na black scope, so, gagawa tayo ng paraan, no, na maihabol dito sa unit niya yung black scope. Okay? So, itong unit niya is a full matte black design. Makikita niyo naman, di ba? No nonsense talaga, no? So, foldable. So, ito hindi mo napapakinabangan pero isasama ko pa rin. Pwede na aalisin mo to. Then, just make sure na hindi siya mami-misplace kasi pwede mong ibalik dyan. Yung scope nito is detachable, removable. Pwede mong ilipat-lipat sa mga ibang mong unit. On the future, kung magkakaroon ka ng ibang mga unit, bibili ka pa, pwede yan. Okay? Parehas, front and rear na didetach, natutupi. Napakaganda, di ba? Okay, ayan. Yan itsura niyan. Okay. Grabe, no? By the way, ang HK is a fully licensed unit. Kaya, importante na magkakaroon kayo ng HK from a decent maker. Okay? Ang pangit naman kung magkakaroon kayo nito na copy from the China unit. Diba? Parang yung sa Glock natin, mas maganda, diba lagi kong sinasabi sa inyo, pag yung unit ninyo, ang hanggat maaari, hindi budget meal. Kasi pag budget meal yung unit ninyo, expect nyo na medyo laglag yung quality, no? So, pag hindi budget meal tulad nito, talaga namang napakatindi, talaga mag-e-enjoy kayo. Isa sa palatandaan na yung unit nyo hindi budget meal, na yung unit nyo quality, ano yon? Pag yung safe ambidextrous. Believe me, pag yung safe niya is na-access nyo kabilang, katulad nito, meron siya rito, meron din dito. Ayan. Ayan, yan, talaga naman, no? Masasabi ko na talagang hindi kayo magsisisi
Pag mga ganyan ang mga unit ninyo, mapapakinabangan nyo ng matagal. Okay? So, this is the HK416 unit na ating ka-airsoft, Ron Gamuzaran. Ito na po yung unit mo, bossing. Ready natin for demo test fire. Kung makikita nyo, eksakto lang yung size niya, no? Eksakto lang yung haba niya. This is an assault rifle. CQB assault rifle from the HK. Napakasarap i-maneuver, oh, di ba? Maimamaneuver mo ng ganyan kasi yung unit CQB. Pag long barrel or DMR, hindi mo ba i-maneuver at hindi mo dapat i-maneuver. Okay? So ngayon, kuha na tayo na, syempre, ng battery. Okay, so this is the battery na included, LiPoly battery ang isasama natin. It is because yung unit ng ating bossing is a upgraded unit. Okay? Since upgraded unit, kailangan natin ng battery na upgraded din. Battery LiPoly, meron 3 bagay na kailangan sundin. Hindi siya pwedeng ma-drain, hindi rin siya pwedeng ma-overcharge, hindi rin siya pwedeng mag-init. Yung 3 bagay na yan, kailangan sundin natin para maging maayos ang paglalaro natin ng airsoft. Okay? Bawal ma-drain, ibig sabihin bawal masaid. So, 1 full charge is equivalent to 10 magazine na tig 300 rounds. Okay? Bawal siyang ma-overcharge. Huwag ka naman problema regarding overcharge kasi yung charger naman natin is a smart intelligent charger. Nagka-cut off siya pag full charge na. Lastly, bawal siya mag-init. Ibig sabihin, pag yung battery mo, i-charge mo siya doon sa lugar na presko. Hindi sa lugar na naaarawan. I-charge mo siya, wala sa loob ng buttstock, kailan nasa labas. Para yung ventilation is equal, maganda. Okay? Hindi siya mag-iinit. Ngayon, kunin natin yung unit. Siyempre, ambidextrous yung safe, yung selector niya. Ambidextrous din yung ambi rin yung magazine release. Okay? Tapos ito pa mga airsoft na fully adjustable. Depende kung gusto mo mahaba. Pero ako dahil assault rifle, mas gusto ko compact. 'Di ba? Mas maganda kasi pag yung ito pag itong braso mo is hindi nakaganyan. Pag nakaganyan kasi yung braso mo pangit. Pag nakaganyan din pangit. Mas maganda itong braso mo nakaipit dito sa kilikili mo ganyan, no? 'Di ba? Kasi yung pwersa, nakakapwersa ka. Lalo na to, hindi pipitsugin unit kasi to eh. Mabigat siya, no? Mabigat siya kasi HK to eh. Ang HK kasi kilala sa pagiging matikas talaga. So, kaya talagang matindi in terms of weight, in terms of bigat, matindi siya. Okay, so ngayon, ito na. Takin natin to, mga airsoft, para mabuksan natin to. Okay. Tandaan nyo, fully licensed to. 1:1 replica ng tunay. Okay? Yan. Ngayon, kunin natin yung battery, pasok natin dito. After that, plug natin to. Tapos, secure all the wire. Balik natin to. Ganun lang naman. Napakadali lang, no? Para sa mga ano dyan, nanonood dyan, alam nyo ba na mas marami ang piyesang available ng isang AEG rifle than the gas blowback rifle. Trivia yan, no? Okay, single fire, rapid fire. Grabe. Lumalagotok, humahataw. FPS nito, 400 to 420 FPS. In-upgrade natin kanina. Tignan natin kung ilang FPS siya ngayon, okay? So, set aside muna natin ang magazine nito. Pasuyo, dali, bilis, magazine agad. Okay. So, this is an original HK416 magazine. Makikita nyo original yan, meron rin tatak yan. Okay? Ngayon, itong HK416 magazine comes with a key. Ayan, susi. Para
Oh, 'di ba? Pang ano mo, pang how do you call this? Pang ikot. Okay? Hindi pa pala kasama sa computation mo yung pinadagdag niya, no? Kasi hindi pa pumasok 'yon. Okay. So, meron din namang kinakamot nito. Aalisin lang tong cover. Ito, parang yung ginagamit ko. Yung pinagmamayabang ko sa inyo na ginagamit ko na in 7 years. Ayan, ha. Ayan. Inaalis lang tong cover. Ayan. Okay, para pwede mo siyang amutin. Okay? Pero, for the meantime, habang meron ka pang susi, kung sakaling mawawala to, halimbawa nawala or nasira, mas madali kasi to. Kung nawala or nasira, pwede kang gumamit ng Allen wrench. Okay? Pero for now, yan, meron ganito ha. Just in case na masira, pwede kang gumamit. Ito kasi sa akin, hindi ko lang alam kung pwede pa pala to, no? Grabe, mas masarap pag may ganito, para ka lang naglalaro. Ayan, no? Ayan, okay ha. So, hindi ko na muna gagamitin to kasi, ano to eh, brand new, walang kagas-gas-gas-gas. Para yung bossing natin ang gagamit niyan. Okay? Okay, ayan. Ngayon to, gamitin natin yung magazine ko na HK din. Ngayon, syempre, dahil magkokrono tayo, lagyan natin siya ng bala na 0.20 ha. Lalagyan ko lang. Palagay nga to. Okay, ayan, lagay mo yun. Okay, nilagyan natin yung bala na 0.20. Ngayon, bubuksan natin dito para bubuhusan. Mga karso, pagpasensyahan nyo na, dahil ang ginagamit kong bala, 0.30. Sa mga unit kasi, yung mga unit is mga upgraded unit. So, pag upgraded unit, kailangan magbigat ka rin ng bala para ma-maximize mo yung ganda ng unit. Kasi, nagpalakas ka ng unit eh. Magbigat ka ng bala para maganda siyang gamitin. Okay? Ayan ngayon, meron siyang gear sa ilalim, kinakamot. Dalawang klase ang pagkamot. Isang full winding, isang regular winding. Regular winding, every 30 rounds kakamot ka. Pag ang ginawa mo sa unit mo is full winding, buong 300 rounds, nakapila na, buong 300 rounds, ilalabas na niya. Okay? Kaya katulad ng full winding, medyo matagal yung pag-winding ko. Ayan, oh. Medyo nangangawit na nga ako. Ayan. Hanggang marinig nyo yung last clicking sound. Maririnig nyo naman yun eh. Ayan, oh, ayun. Ayun. Ibig sabihin, yung 300 rounds na ibinuhos natin, na itutulak niya na papanik. Okay? Ngayon, pasok. Chrono natin, okay? Yeah. Video mo, ha? Ako nahahawak dyan. Nabangan ka rin naman, no? Okay. Okay. Okay, go. Nabahan si Lucas. Okay. Okay mga Carsoft, HK416 upgraded. Not full upgraded, upgraded lang. Tignan natin yung chrono. HK416 510 FPS. HK416 515 FPS. $509 FPS. 513 FPS. 513.7 FPS. Last. 505 FPS. Grabe! Kita nyo, hindi pa full upgrade. Ayan ha. Hindi pa siya full upgrade. 509 FPS, 513 FPS. San ka pa? Diba? San ka pa? Sino? Nangangarap ka pa ba na nagagamit ka ng unit na mahina? Kung ganito nakalakas yung unit mo, ang pinag-uusapan natin dito is 513 FPS.
Ang stock nito is nasa 400 to 420 lang. This is a rifle na 513 FPS. Tandaan ninyo, ang upgrade na ginawa namin dito is matinong upgrade and not bororoy upgrade. Okay? Matinong upgrade, proper upgrade na perform by a not just a ordinary gunsmith, kundi yung isa sa pinakamagaling na gunsmith sa Pilipinas. Okay? Firing po tayo, single fire, rapid fire, single fire, rapid fire, single fire, rapid fire. Sarap ng unit, grabe. Hindi ka mabibitin sa lakas, 513 FPS, hindi ka mabibitin sa rate of fire, 15 to 18 rate of fire niya. Okay? Every time matatapos maglaro, always clear the magazine. Then, clear the chamber. Then, rest the spring. Rapid fire, 1 second. Then, single fire. Then, put it back to safe. Ayun. Unit natin kay Airsoft, Ron Gamuzaran. Hindi ko lang alam kung anong plano ng bossing natin dito. Kung ipapa-shipping niya na, kung ipapa-deliver niya, or kung mag-i-stay muna ulit sa amin. No? Kasi, inaantay natin yung pag-uwi ng ating bossing. No? Pero, syempre, hanggat maaari sana, mas gusto natin maipa-shipping na. No? Kasi, syempre, hanggat nasa possession natin tong unit na to, responsibilidad natin. No? If anything goes wrong, abonohan natin yung unit. Kaya, ayun, hanggat maaari lang, ayaw ko sana nag-i-stock ng hindi namin unit dito sa shop kasi, yun nga, kung magkakaroon ng problema, syempre, we are liable dun sa unit, no? Pero, syempre, yung kay Airsoft natin, wala rito, inaantay pa natin yung pag-uwi niya. Okay? Sir Ron Gamuzaran, ito po yung unit mo. Ito yung isa sa unit mo. Dadako tayo dun sa main event. Okay? Lucas, ito na. Pasuyo na yung battery. Okay, for the main event. Okay, kung makikita nyo, DMR to. Grabe, napakahaba, napakatindi. Hindi pa yan to. Okay? Kasi, ise-set up pa natin, ilalagay natin yung original na suppressor. Okay? Tandaan nyo DMR setup to. Lagay natin dito ngayon. Grabe ang ganda ng Ang ganda tingnan nyo adjustable grabe, di ba? Okay. Yan. Itong na to, itong bipod na to is bipod na pang-professional. Ayan, makikita nyo ayan. Hindi ordinaryong bipod to na nabibili nyo kung san-san. Hindi. Ito, mapapansin nyo to, nagsiswivel. Pwede mo siyang banatin going left. Pwede mo siyang banatin going right. Pwede. Pwede siyang umikot going left. Going right. Kita nyo. Di ba? Naglalaro to. Okay? Ito yung mga gamit ng pro. Ito yung mga gamit sa US, sa mga American sniper, ganito. Ayan makikita nyo sige halimbawa, nakasipat ka na, ready ka na. Ngayon may napansin kang nasa kanan. So pwede mo sipatin dito. Hindi mo na kailangan alisin yung mata mo sa scope mo. Kasi pag inalis mo yung mata mo sa scope mo, mawawalan ka ng focus na naman Okay, ayan katulad yan right. Okay, left. Tanya? Pumapaling siya, lumiliko siya. Itong ganitong bipod, yung ganitong klaseng kagandang bipod, itong mga investment to na matatawag. Kasi pag ganitong unit mo, ganito kalupit, huwag mo nang titipirin. Pag tinipid mo yung ganitong unit, titipirin ka rin niya. Sa pagpili ng scope, kung makikita niyo yung scope niya, higante, talagang malaki. Kasi malaki yung unit, nagko-compensate sa unit. Tapos ito na ipapakita ko sa inyo, Merong dalawang suppressor dito, para lang sa inyong kaalaman. Okay, atras natin, masyado malaki yung unit Ayan. Para lang sa inyong kaalaman, dalawang piraso to.
Ayan, oh. Ayan, pakita ko sa inyo, ha. Mesh type siya, oh. Di ba? Oh. Isa rito, original. Isa rito, fake. Ayan, ha. Kung makikita nyo, parehas. Wala kayong makikita pagkakaiba, eh. O, di ba? Parehas na parehas, mesh type. Isa rito, original. Isa rito, fake. Ipapakita ko muna sa inyo yung fake. Okay. Ayan, ha. Alisin natin to. This is just a temporary flash hider. Nilagay ko lang para to protect the barrel. Okay. Ang forma talaga niyan, ito. Inalis natin to. Ito, ilalagay natin. This is the fake. This is the original. Tignan nyo. Walang pinagkaiba. Parehas na parehas. Pero, fake, original. Pakikita ko sa inyo. Kabit natin. Grabe, oh. Ang gwapo ng unit, oh. Ang tikas tignan ng unit. Napakalupit. By the way, mga Carsoft, reverse thread ang mga rifle natin, ha. Wag nyong panggigigilan yung thread, reverse thread yan. Okay. Makikita nyo, this is the fake na suppressor, ha. Ayan, oh. Ayan. Ayan, makikita nyo naman, eh, oh. Oh, ayan, oh. Oh, diba? Makikita nyo yan. Oh, fake suppressor. Okay? Ayan, ayan, kakalugin ko, ha. Hindi, mahirap, hindi nyo makikita. Ayan, oh. Ayan, luwang-luwang, oh. Siyempre, ang tikas-tikas ng unit nyo, tapos ganyan yung harap, pangit, di ba? Ngayon, papakita ko sa inyo yung orig. Ayan, nakita nyo, ha? Kaya dito sa Big Man, napakaswerte nyo. Kasi, yung unit na makukuha nyo is talagang nagdaan sa kamay ko. Pag yung unit nagdaan sa kamay ko, sisiguraduhin ko na yung unit pasado sa panlasa ko, pasado sa paggamit ko. Hindi tayo maglalagay ng fake. Hindi tayo maglalagay ng hindi original. Parang hindi pumasok. Oh. Ayan, oh. Tingnan nyo. Walang kakalog-kalog. Oh. Walang kakalog-kalog, ha. Ayan, ha. Yung nakita nyo kanina, fake, di ba? Ayan, oh. Oh, kumakalog, oh. Oh, ito wala. Walang kakalog-kalog to kasi this is the original version, not the copy version. Okay? Hindi tayo pwede maglagay nung ano, yung mga copy-copy. Ayaw natin yun. Hanggat maaari, ayaw natin gumamit ng mga ganun. So, dito tayo sa original. Walang kakalog-kalog. Okay? Yan ang maganda, di ba? Eh, napakatikas ng unit. Tapos, kakabitan natin ng fake na ganito. Napakapangit naman nun. Di ba? Hindi makikita ng client yung pagiging quality ng unit niya. Okay? So, yan. Makita na yung unit. Yan, ha. Kung mahaba siya kanina, mas mahaba na siya ngayon. Makikita nyo na yung tikas ng unit. Okay? Mapapansin nyo yung unit, hindi ordinaryo yung buttstock niya. Yung buttstock niya, pang sniper talaga. Okay? Kasi ito, ayan, na-a-adjust yan. Pwede mong itaas to. Okay? Meron siyang cheek crest para patungan nung pisngi. Okay? Meron kasi mga tao na maliliit yung, syempre, yung shape ng mukha. So, kailangan to nakababa. Ay, nakataas. Para mag-compensate yung mata niya doon sa scope. Pero pag malalaki na yung mga cheek, yung ulo, hindi na kailangan i-adjust to. Pero, nasa sayo pa rin, sa setting na gusto mo. Okay? Grabe yung unit, mga Carsoft. Sa totoo lang talaga nakakangawit, nakakangalay. Ang bigat-bigat niya. No? So, ayan, makikita nyo. Ayan, makikita nyo, napakalaki niya, ha? Dali, baka may nagpapa-shoutout. Boss, meron ba tayo budget meal? Pang simula pa lang po, pistol po, J. Estrada. Sir J. Estrada, mukhang bagong follower ka. Tandaan mo, ha? Sabi mo kasi, budget meal, pang simula. Tatandaan mo to, bossing, Sir J. Estrada, huwag ka magagalit. Nagtanong ka eh, sagot lang ako.
pag bago ka, huwag ka maghahanap ng budget meal. Hindi ko mo baguhan ka, bibili ka ng pinakamura. Tandaan mo, yung bagay na pinakamura, kaya siya naging mura kasi wala siyang kwenta. Ibig sabihin nun, binibilan mo yung sarili mo ng bagay na walang kwenta. Okay? Huwag mong bilan yung sarili mo ng bagay na walang kwenta kung sa tingin mo matinong ama ka. Kung matinong tao ka, nagtatrabaho ka, pinapakain mo yung pamilya mo, pinag-aaral mo yung anak mo, nire-respeto mo yung asawa mo, huwag kang bibili ng mumurahin. Huwag kang bibili ng budget meal. Bigyan mo ng respeto yung sarili mo. Napakatinong ama mo eh. Tapos bibili ka ng budget meal para sa'yo. Diba? Tandaan mo yung budget meal gawang Lunes, sirang Martes. Bakit naging budget meal yan? Merong bang budget meal na matibay? Wala. Merong bang budget meal na malakas? Wala. Meron bang budget meal na kayang tumindig sa mga unit na magaganda? Wala. Kaya bossing, hindi ka umunyobi ka, pupunta ka sa budget meal. Pag bumili ka ng budget meal, kumuha ka lang ng bato na ipupukpok sa ulo mo. Tandaan mo yan. Bumili ka ng dissenting item, bumili ka ng quality item. Ang ganda pa naman bossing ng apelyido mo, Estrada. Di ba? Sino ba ang mga Estrada sa Pilipinas? Mga kilalang tao ang mga Estrada. John Estrada, Jinggoy Estrada, Erap Estrada, di ba? Si Manila Kingpin, sino yun? JB Ejercito Estrada yan, di ba? Oh. JB Estrada anyway. Sayang naman bossing, no? Bigyan mo naman kaluguran yung sarili mo, bigyan mo naman ng awa, bigyan mo ng respeto. Papayag ka ang tinutino mong tao. Maayos ang pagkatao mo. Well respected ka sa lugar ninyo. Tapos makikita nila yung gamit mo, pipitsugin. Makikita nila yung gamit mo. Di ba? Pinakamurang walang kwenta. Tatandaan mo to ha. Yung isang airsoft, bakit siya naging mura? Kasi wala siyang kwenta. Naawa naman ako para dun sa mga tao. Tapos, hindi katwiran yung newbie ka, yung nagsisimula ka pa lang, para bumili ka ng walang kwenta. Di ba? Hindi katwiran yung bossing eh. Sayang lang ang pera. Sabi ko sa'yo, kung bibili ka ng unit na budget meal na walang kwenta, ito swerte mo sa akin ka natapat. Bakit? Sasabihin mo sa akin, ito lang ang pera ko eh. Okay, yan lang ang pera mo. Sir, ito ang payo ko sa'yo. Kung yan lang ang pera mo, itabi mo muna. Ipunin mo, dagdagan mo, para mabili mo yung unit na may kwenta. Okay? Pag sa iba ka natapat, ito lang kasi yung budget ko. Ito lang budget mo. Meron tayo dyan para dyan. Bibigyan ka nila ng pinakawalang kwentang unit. Kasi yun lang ang budget mo eh. Kumbaga, sasagpangin nila yung budget mo. Sasagpangin nila yung pera mo. Papantayan nila yung pera mo. Hindi nila ipinapaliwanag sa'yo na yung binibili mo walang kwenta. Okay? Dito sa Big Man, hindi ganun. Dito sa Big Man, hindi ganun. Sa totoo lang, yung mga unit na budget meal, yung mga unit na China, pwede yan dun sa mga taong professional na. Sa mga taong professional na sa mundo ng airsoft. Marami ng experience, kumbaga matagal na sa mundo ng airsoft. Pag nasira yung unit, alam nila kung paano gagawin, alam nilang solusyonan. Pero sa tulad mong baguhan, huwag kang bibili ng walang kwenta. Saan? Pag nasira yung unit, paano gagawin mo? Tatapon mo na lang? Pag nasira yung unit, alam mo bang i-repair? Baguhan ka eh. Hindi mo mai-repair. Ang gagawin mo dyan, tatapon mo na lang. Sayang lang yung pera mo. Kaya kung yan lang ang pera mo, ang sasabihin ko sa'yo, bossing, hawakan mo muna yung pera mo. Itabi mo muna. Saka ka bumili. Pag eksakto na yung pera mo. Diba? Swerte mo boss, sa akin ka natapat. Walang ibang seller na tulad ko. Nadidiretsahin ka. Kung sasagpangin nila yung pera mo, sa totoo lang, no? Sasagpangin nila. Pero dito hindi ko maatim yung bossing.
Tama yan, bakit budget meal kung padali naman nasira. Ayun, okay na? Sasagpangin nila yung pera mo, pero sa akin, tatanggihan ko yung pera mo, bossing. Kasi sa mga tulad mo na baguhan, tapos pumupunta lang sa budget meal, nadudurog ang puso ko, naaawa ako. Sa totoo lang. Mas gusto kong maging magkaibigan tayo ng pangmatagalan kaysa magkaroon ka ng sama ng loob sa akin. Tanda mo, pag binentahan kita ng budget meal, kikita ko sa'yo. Makikinabang ako sa'yo. Ang tanong, ano magiging imahe? Ano magiging tingin mo sa akin? Kasi binentahan kita ng budget meal, binentahan kita ng madaling masira. Ang magiging imahe mo sa akin, manloloko si Big Man. Tandaan nyo, sa araw-araw, inihaharap ko yung pagkatao ko, inihaharap ko yung mukha ko. Gusto ko, sa tuwing haharap ako sa inyo, taas noo ko. No? Ni kahit kailan, hindi ko pinangarap na humarap sa ka-airsoft ng nakayoko dahil nahihiya ako dahil dun sa ginawa ko na binentahan ko kayo ng unit na gawang Lunes sirang Martes. Kung maniniwala ka sa akin, you will thank me later. Kung hindi ka maniniwala, you will cry later. Okay, unit natin kay Airsoft, Ron Gamuzaran. Grabe, napakatagal na, no? Yan, katulad nito, hindi siya budget meal, hindi siya mumurahin, kaya quality. Pag budget meal yan, makikita nyo, kumakalog yan. Doon sa mga hindi nakanood, panoorin nyo yung part na yon. Ipinakita ko yung pagkakaiba ng fake sa original. Itong nakakabit dito is an original, hindi natin afford, hindi natin bet, hindi natin gustong lagyan to ng fake. Okay? Unit ng ating Airsoft, Ron Gamuzaran. Demon test fire natin. Grabe tong unit na to. Ang sarap nito pag halimbawa, excursion, outing kayo, no? Napakasarap nito unit na to. Ang laki-laki! Nakakagigil. Okay. So, adjustable. Depende sa'yo. Pwede mong i-adjust. Ayan. Na-move forward yung cheek rest. Depende sa'yo. Pwede mo rin i-move up and down. Okay, ayan. Na-access yan, ha? Okay, ayan. Okay, ayan. Okay? Ngayon, para maalis mo to, kasi maglo-load tayo ng battery. Laki nga, grabe. Maglo-load tayo ng battery, hatake mo to. Then, ayun na. Okay? Tabi muna natin yan. Ito muna. Yung battery kanina, look. Ano? Bigyan mo na ng bag yan, ha? So, this is the battery. Pasok natin. Okay? Pasok. I-load. Secure all the wire. Laging sinasabi, ha? Secure all the wire para wag siyang wag siyang how do you call this? Masisira. Secure all the wire, okay? Ngayon, press mo ulit to, then balik mo lang siya. That's it. Ayun na. Ganda, single fire, rapid fire. Okay mga Airsoft, itong unit na to is partially upgraded pa lang rin. Hindi pa full upgraded. Maximum upgrade na kayang kunin ng mga ganitong unit is between 680 to 680 to 700 FPS pataas. Okay? Hindi ko pa maibigay yung eksakto kasi hindi pa ako nakapag-upgrade. Nakapag-full upgrade ng ganito. Actually, continuous learning pa rin ako, nag-aaral pa rin ako. No? Hindi ko pa kabisado to kung gaano yung pinakasagad niya. No? Pero sa ngayon, malayo na to sa stock. Ang stock kasi nito, kahit na ganito kalaki to, 400 FPS lang. Tingnan natin kung ilang FPS siya ngayon. Okay? So, kunin natin magazine niya. Ang magazine niya, hindi siya boost type, hindi siya camo type. Spring type yung magazine niya. So, ipapump mo yung bala. Ayan, ha. Hindi maaabot. Kailangan ito may pump-pump. Tracer ba to? Asan ba yung tracer dito? Ayun, tracer. Ito. Maglagay tayo ng .30. Ha? Pero, ayan, maglalagay tayo dali, ha?
Yan, yung may big man na sticker. Kuha ka. Okay, yan. Point 30. Point 20. Okay, unahin natin ilagay yung point 30. Bakit kailangan unahin ilagay yung point 30? Kasi yun yung ipampapire natin. Bakit lalagyan mo pa ng point 20? Kasi yung point 20 ang ipangkokrono natin. Okay, ayan, pump lang. Okay, magkokrono kasi tayo. Okay, ayan. Ngayon, napakaganda ng magazine. No? Okay, look, video. Please bear with me. Napakahaba ng unit, napakalaki, napakatindi. Okay. Mga Airsoft, this is the HK G28 DMR setup. Pasok. Chrono test natin. Dali. Pwede mo i-cut yan, di ba? Okay, chrono test. First fire. .492 FPS. Tatandaan nyo, hindi pa to sagad. Okay? Kaya nito mag FPS hanggang 700 FPS. 492. 502 FPS. Continuous yan eh. Hindi pa kasi nagsettle ang spring. 499 FPS. 491 FPS. 490 FPS. 500 FPS. Okay. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, pwede pa nating hatawin to. No? So, pwede pa nating i-increase kahit siguro kakayanin niya kung palit spring lang kahit hanggang 550 FPS. No? So, ngayon, medyo kulang pa yung tuning natin. Pero at least, ang purpose ko naman ngayon is ma-demo and test fire yung kabuuan ng unit. Okay? So, napakaganda, napakalaki ng unit mga Airsoft. Firing po tayo. Okay? Firing tayo. Again this is a DMR rifle. Hindi siya design para ipang-assault. Hindi siya design para ipang-tangke. Ang purpose niya talaga is to snipe. DMR, Designated Marksman Rifle. Firing. Single fire. Rapid fire natin. Rapid fire. Grabe. Okay. Single fire with liko. Up and down. Pakasarap. Okay. Unit natin ka Airsoft, Ron Gamuzaran, na ngayon ay nasa Kuwait. Soon, uuwi, babalik ng Pilipinas, dito, Malabon City. Napakaganda ng unit, bossing! Okay, yung unit, every time matatapos maglaro, always clear the magazine. Okay, ayan. Then, clear the chamber. Then rest the spring. Lagay natin siya sa rapid fire. Press 1 seconds. Then single fire. Yun. Then put it back to safe, syempre. Okay? Napakaganda. Tapos ito, may downside yung mga spring type na magazine. Spring type kasi ito. Kailangan, pag yung unit ninyo tapos nyo nang gamitin, pakawalan ninyo lahat ng bala na nandito.
masisira po ang spring type na magazine pag binababaran nyo ng bala. Ito, kakawitin nyo lang to, then saluhin nyo yung bala. Ayun, ayun. Ito na lahat. Okay? So, ito yung unit natin ka airsoft, ready po for packing and ready for shipping. Okay mga ka-airsoft, natapos na naman po ang isang hapon ng review and unbox at ng ating mga request na unit ng ating ka-airsoft. Nakabag na yung isa, no? Sayang. Okay, DMR setup at saka isang assault rifle para sa ating ka-airsoft. Ron Gamzaran of Kuwait na ngayon ay of Malabon City na ngayon ay nasa lugar ng Kuwait at nagtatrabaho. Okay, good afternoon, Share Dan. Sabi ni Sir Robert. Hello, Sir Robert! Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.